Magandang araw po sa inyo. Welcome po sa Java Tutorial Series. So, ang ating ita-topic ngayon is about sa string, concatenation, and then adding numbers and strings. So, sama na rin natin yung mga strings, special character. So, yung una nating ita-topic ngayon, isa-isahin lang natin, is yung length, no, sa string method. So, may mga method sa string na ginagamit. So, ang una nating susubukan is yung length method. So, paano ba ginagamit tong length, length method? So, yung length method, binibilang nito yung characters na nasa loob ng isang string. So, mag-example tayo. String name, yan, sensei, and then, bibilangin niya kung ilan ah, yung sensei, no? Bibilangin niya isa-isa yan. 1, 2, 3, 4, 5, 6. So, dapat 6 yung kalabasan. So, print natin, ganito, name, dot, length. Yan, tapos method. So, ganyan yung paggamit ng length. And then, i-run natin. Dapat 6 lumabas dito. So, ayan, 6 po yung lumabas. So, dito nalalaki yan. Ayan pala. So, ayan. So, nilakihan ko 6 yung output ng sensei or length ng sensei. So, sa ibang so mag-sample pa tayo, damihan natin. Sensei, Kakashi. Then, run natin. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Kaya naging 14 kasi sinasama niya yung space. So, kasama si space yung string, no? Kahit puro space lang yan, masasama yan. 1, 2, 3. Then, run natin. So, may 3 na spaces. So, pag string kasi basta nakapaloob sa double quotation, string po yon. Yan. Tapos, ang next naman natin is yung tinatawag na to uppercase method. Kasama siya, under siya ng string method. So, ginagamit natin yung string method, yung to uppercase para maging capital letter lahat. So, ano tayo dito? Mag-example tayo sensei, Kakashi. So, magiging capital to mga maliliit na to. So, gamitin natin yung method na to uppercase. To uppercase. Yan. So, madali lang naman tandaan. Yan. So, pwede din tong gamitin sa mga ayan. So, malaki na. So, pwede to gamitin sa switch case. Pag nagsa-switch case kayo ng mga string, no? Pwede natin i-uppercase para di nyo na medyo kasi medyo nakakalito sa umpisa. Pero magagamit nyo to pag gumagawa kayo ng project. Itong to uppercase or ang next naman is to lowercase. Yan. So, madali lang naman, no? Ito naman lowercase, yung kabaliktaran, no? Liliitan niya lahat. So, bigay lang tayo ng example. Then, 2. Pwedeng space. Yan, makikita nyo na. Yan. Then, run. Pwede rin ganito. So, same lang to sa to lowercase and to uppercase. Ganito. String name. Yan. Pwede tayo maggawa ng isa pang variable. String lowercase equals name dot to lowercase. So, pwedeng ganyan. Yan. Pwede ring, tapos tatawagin na lang natin yung lowercase. Ito yung typecasting na pinag-aralan natin kahapon. So, alisin na natin to. So, typecasting yung tawag dito. Pinalitan lang. Yan. And then, subukan natin nga to. String. String uppercase equals to lowercase. Bawal. Bawal siya. Symbol. Kailangan sa variable siya nakaano. Bawal siyang ganito. So, pwedeng ganyan-ganyan ninyo.
yung lilipat nyo naman siya sa uppercase. So, pwede din ganyan. Para meron kayong lowercase saka uppercase. Yan. Then, save nyo. Alam ko pwede lagyan to sa loob eh. Pwede siya lagyan sa loob. Then, run natin. Si uppercase din. Yan, si uppercase. Yan, tapos i-run natin. So, ayan na. Si lowercase and then si uppercase. So, ang next naman natin yung concatenation. So, yung concatenation naman, string concatenation. String concatenation. So, yan. So, yung string concatenation, para mag-combine yung dalawang words, no? Para mag-combine sila. Then, ginagamit natin concatenation is plus. Yan, plus. So, mag-example tayo. String fname equals John. And then, string lname or last name equals to Prats. Okay. John Michael. Yan. So, ayan yung ano natin. Ngayon, gagamitin natin yung concatenation para pag-combine natin yung dalawang string. Yan. Magiging fname, concatenation, lname. Yan. Para lagyan natin lang space ganito. Yan. Plus, lname. So, save natin and then run. So, kung makikita nyo, nagdugtong siya, John Michael. So, ito yung concatenation. So, pwede din na, kaso kasi, pag ginamit natin concatenation sa number, mag-a-add lang siya. No? Tignan nyo. Int x equals 5, int y equals 10. Tapos, pag pinag-ano natin, x concatenator, then y. So, yan. Pag niran natin siya, magiging 15. Pero pag nilagyan natin siya ng ganito, spaces, so mag-iiba na siya. Yan, maghiwalay na siya. So, ganito po yung concatenation sa string and then sa number. Pero, try natin, may isa pang concatenation no? Aside from plus. Ito, yung concat. Yan, so try natin. So, ito pa rin, example natin. Yan, ito pa rin example natin. Then, fname dot concat and then yung lname. So, yan, nag-ano na. Then, run natin. So, nagdikit siya, no? So, ganyan yung concatenator ng concat method. Try natin sa try nga natin. Kaso string bawal siya sa int, no? Equals 5. Int y equals 10. So, bawal siya sa x concat. Alam ko bawal siya. Kasi pang string siya. Nababawal siya. Ito lang naman yung sa string concatenation, dalawa lang. So, tandaan nyo lang itong mga to. Sa string method, may tatlo. Actually, 4 yan. May index of pa. Index of. Pero di natin na topic ngayon. Baka pahapyawan lang natin sa mga susunod na lesson. Next naman yung string concatenation plus and then yung concat method. So, burahin na natin. So, ang next topic natin is pag-add ng number and string. So, yung yung sinabi ko nga kanina, ayun nga, yung pag nag-add yung string. So, same lang naman. Paano mag-add yung string? Parang kanina lang, no? Adding strings and ints. Adding string and int. So, example natin, int, string muna tayo. String x equals 10. String y equals 5. And then, print natin. Pag-add natin x plus y. Pwede din ganito. String z equals x plus y. Then, print natin si z. Yan. Kung mapapansin nyo, nag-ano lang siya, no? Pumatong lang siya kasi string siya. Pero ang alam ko sa JavaScript, pwede siya pwede siya mag-add. Ayun lang yung pagkakatanda ko. Pwede siya mag-add pag naka-string. Ang next naman natin is yung string plus int, no? Gawin lang natin 5 to. Yan, naka-add pa rin siya.
Yan. Bakit nagwa-warning? Yan. Int. Then, fresh. Then, run. So, same pa rin siya, no? Pag may isang string, nag-i-string siya. So, pag ginawa naman natin tong number, so magda-number siya. String, mali. Yan. Mali. Yan. So, try natin. So, ayan. Diyan lang siya mag-a-add pag int na lahat. So, ang next naman natin is, eto. Pag in-add mo yung dalawang number, magre-result ng number. Pag in-add mo yung dalawang string, magre-result ng string. Parang ganito. Int x equals 5. Int y equals 10. Ganun ulit. Tapos mag-string tayong name equals sensei. Ganito. Pag gumamit tayo ng concatenation sa y, sa aka x, magiging add siya, no? Magiging operator, di siya magiging concatenator. Pero pag nag-add, pag ginamit natin yung string, so magiging string yung value. So, ganun yung pagkakaiba. Pag gumamit ka ng concatenator sa int saka int, magiging string. Pag gumamit ka sa string saka string, magiging string. Pag gumamit ka naman sa number saka string, magiging string, no? As long as na may string, string yung concatenator. So, ganun siya. So, next naman natin yung special characters, no? Ito na yata yung huli sa lesson natin ngayon. Special characters. Sana may naintindihan kayo sa mga lesson natin pong tatlo. Then, next naman natin is yung special characters. Example, para magets nyo, no? Ganito yung special character. String, name, text, equals, i-highlight natin para lalagyan natin ng quotation yung programming is fun. So, yan. Lalagyan natin ng quotation to, itong programming, yan, ganyan. So, hindi, no? Nag-e-error siya. So, para malagyan natin siya, gagamit tayo ng escape character na tinatawag na backslash. Backslash to, nag-aano lang dahil sa font eh. So, yung kabaliktaran nito backslash. Di ko makapakita eh. So, sa special characters muna tayo. So, nagloko yung video na nakapost. Kaya ulitin natin ulit. Dito na po ito sa special characters. Ito yung bandang mat na to eh. So, ano yung muna natin para di kayo malito. Burahin muna natin. Yan. So, sa special characters tayo. Programming is fun. So, sa loob na ito, bawal tayo mag-create ng ganito. So, hindi tayo makapag-create, no? Nag-error. Pati ganito. Depende sa ano ng ano nyo. Depende sa tawag doon. Depende sa version ng NetBeans nyo. Minsan bawal tong quotation. Pagkakaalam ko. And next, bawal yung ano pa ba yung mga bawal? So ito, backslash bawal to. Kung maano nyo backslash to, hindi nyo lang makikita, no? Backslash yan. Yan, backslash yon. Nakaiba lang yung font. So, para malagyan natin ng quotation, gagamit tayo ng backslash, then quotation, then isa dito, backslash, and then quotation. Yan. Para magamit natin yung quotation, no? Print pala natin. Then, makikita nyo. So, ayan. Nagamit natin yung special characters na quotation mark. So, same lang din sa iba. Sa backslash, no? Buray natin. So, pag magbabackslash tayo, yan. Papakita ko lang sa inyo yung backslash. So, ayan yung backslash. Iba lang yung font natin kaya ganyan. So, yan. Kung gusto natin mag-print ng paglagay sa string natin ng mga special characters. So, ito lang naman sa special characters. And then, may mga special din dito. Escape sequence na sinasabi nila na valid sa Java. Example, natin, piprint next line natin. Yan. So, bababa yung programming, no? Ito, bababa to. Magkasunod. Next naman is yung R. So, yung R naman is yun. Binura niya yung previous niya. No? Binura niya tong programming. Yan. Tapos, next naman natin is yung T. So, yung T, magta-tab siya, no? Ayun, nag-tab siya. Space. Yan. Ang next naman natin is yung B, backspace. So, yan. Binackspace niya lang yung space natin dito. Tapos, yung F naman, alam ko arrow to eh. Parang arrow. Yan, arrow.
form feed ang tawag. Yan, arrow. So, ito lang naman sa special characters natin. Mukhang madali lang naman, no? Onti lang. Medyo mabilis lang tayo magturo. Ilista ko lang. So, ganito. T, N, R, B, F. Yan. So, ayan lang naman yung mga common escape sequence natin. So, bukod dun sa ginawa nating quotation, no? So, ito lang sa ating string special characters. So, next tayo. Next natin is yung Java Math. So, Java Math is tinatawag siya na math. So, yung math na class is maraming method. So, unang natin gagawin is yung mathmax. Yung tinatawag na mathmax, no? Yung mathmax is, ayun nga, hinahanap niya yung pinakamalaking value na ilalagay natin. So, example, int x equals 20, int y equals 21. So, obvious naman kung ano yung malaki, no? Y, x. Yan. So, yung 21 yung lalabas. So, pwede ding ilagay na lang natin dito, 25, 25. Pag 25, 25, 25 yung lalabas kasi equals lang naman. Pag nalagay natin 26, 26. Pag nalagay natin 30, 230. Yan, lalabas yung pinakamalaki. So, ito yung max. Math max na tawag. Ang next naman natin, so, same pa rin. Di ko nabuburahin masyado. Gawa tayo ng math min naman, yung min naman. So, obvious naman kung ano tong min, no? Kukuhanin niya yung pinaka maliit na value. Yan. So, ayan. So, hindi ito gumagana sa array, no? Array, medyo, ano na yung array. Medyo, di ko alam kung kailan natin ito topic yung array. Bandang dulo siguro. Bandang dulo na itong introduction. Next naman is, yung ano natin. Yung square root. So, pwede mag-square root dito. Pwede din ganito kasi. Square root. Hindi. Ang gawin natin, print na lang din natin. Math. Ganito yung square root na method. Then, maglalagay tayo ng 25. Yan. Yan. So, 5. So, naka-double siya kasi pag walang square root, kailangan ng decimal. Yan. So, ayan. Naka-double siya. So, ganito yung example ng square root. Mukhang madali lang, no? Ganyan lang. So, screenshot nyo na lang pagkatapos ko mag-video. Screenshot nyo habang gumagawa ko para matandaan nyo, no? Malaking tulong tong Java Math sa atin. Di na natin kailangan masyadong gumawa ng formula. So, laro-laruin nyo lang. Next naman is yung math abs. No, math abs. Yung math abs naman, maganda din to kung gumagawa kayo ng mga project nyo. Ginagawa niyang positive yung negative, no? Yan, gagawin niyang 50. Then, yung positive, syempre, magiging positive rin, no? Negative. Try natin takihan. So, magiging positive talaga siya. And then, the last is yung math random. Ito namang math random, ano to eh. Madali lang naman to. So, nasa pangalan lang kung bakit math random. So, mag-generate siya ng random number every time na niraran mo. Yan. So, magagamit mo to pag gagawa ka ng guessing game, no? Random number guessing game. Yan. Ang next natin, so, last na to eh. Random pa rin siya, pero ibang pag-i-implement natin, no? Ililimit lang natin kasi, tignan nyo, 0. Mahirap hulaan yan. So, gagawin natin, ililimit lang natin siya. Gawa tayo ng int. Int random num equals int tapos math random times kung ilan hanggang ilan. So, dadagdagan natin ng plus 1 since nagsisimula sa 0 to. Gawin natin 26 para sa 25. Then, print natin si random num. Yan. So, magiging whole number na siya. Ano to? 1 to 25. 0 to 25. Yan. Yan, nagra-run na siya. 0 to 25.
So, magagamit natin 'to, sinabi ko na sa random guessing number. So, siguro, sa susunod, gagawa ako ng project na about sa Java, na mga basic lang, no, sa console lang. Wala pa naman tayo, di pa natin magagawa yung GUI kasi di pa natin natuturo yung mga iba pa. So, marami pa tayong dapat matutunan. Nasa introduction pa lang tayo. Susunod natin is yung sa if else na tayo, conditional statements. So, sana sumabaybay po kayo sa video na to. So, sa ating course list. So, maraming salamat po. Bye-bye.